Matagumpay na naitarak ni Hinata ang espada para sa pinakahuling atake, subalit si Rimuro ay tila nagbabago ang anyo at nag-transform sa pinagsama-samang mga halimaw. Napagtanto ni Hinata na walang kaluluwa si Rimuro sapagkat hindi ito namatay sa panghuling atake, kaya't ginamitan niya ito ng Astral Bind subalit hindi ito umepekto. Dahil dito ay nag-summon si Hinata ng mga espiritu upang pigilan si Rimuro sa anumang pag-atake, at dito na niya isinagawa ang Disintegration, isang enerhiyang napaka-epektibo upang tapusin ang mga high-level monster na kagaya ni Rimuro. Matapos nang nangyari, idineklara ni Hinata na nabigyan na niya ng hustisya ang kanyang guro dahil tagumpay niyang napatay si Rimuro, subalit sa pag-alis ni Hinata, maya-maya ay lumitaw si Rimuro at nakahinga na siya ng maluwag. Kasabay nito ay nakalabas na din si Ranga, at tuwang-tuwa ito dahil buhay pa ang kanyang master. Lumalabas na habang nakikipaglaban si Rimuro kay Hinata kanina, gumawa siya ng doppelganger at saka pumuslit. Inamin ni Rimuro na napakalakas talaga ni Hinata, at kahit sa isang labang walang barrier, ay hindi pa din siya uubra dito. Posible rin kahit si Milim ay hindi makaligtas sa disintegration na ginagamit ni Hinata. Gayunpaman nagpa siya na si Rimuro na umuwi, pero sinabi sa kanya ng The Great Sage na hindi magagamit ang spatial movement dahil ang Tempest ay kasalukuyang nababalot ng barrier, kaya't pinili na lamang nila Rimuro na mag-teleport sa pinakamalapit kung nasaan ang laboratorio ni Vesta. Nadatna ni Rimuro si Sawei na sugatan at nalaman niyang nasaktan ito nang subukan nitong pumasok sa barrier. Ipinalam naman ni Gabiro na naputol din ang kanilang koneksyon sa mga nasa loob ng Tempest dahil sa barrier na bomb-alot sa buong lungsod. Idinagdag ni Sawei na ang kaharian ng Farmes ang nasa likod ng pagsalakay, at nagdala ito ng napakalaking hukbo ng mga sundalo. Nang makarating sila sa Tempest, ipinasuri ni Rimuro ang barrier sa Great Sage. Ayon dito may dobleng barrier na nakapalibot sa Tempest at ang isa rito ay may anti-magic effect na nagpapahina sa magical density ng mga nasa loob. Dahil dito, nagpa siya si Rimuro na siya na lamang ang pumasok at nag-iwan siya ng sapot kay Sawei upang manatili pa rin silang magkapag-usap mula sa loob. Pagkapasok ni Rimuro sa Tempest, tumambad sa kanya ang mga sirang gusali at ang kanyang mga mamamayang sugatan dahil sa pag-atake. Natuwa naman si Regard nang makitang ligtas siyang nakabalik. Gayunpaman, napansin ni Rimuro na tila umiiwas si Regard sa tuwing itinatanong niya kung ano ang nangyari sa plaza. Maging ang mga dwarfs ay hindi rin makapagbigay ng malinaw na sagot, kaya napagtanto niyang may itinatago ang mga ito. Biglang nakarinig si Rimuro ng pagsabog sa di kalayuan kaya't kanyang pinuntahan ito. Sa pinangyarihan noon ay makikitang kaharap ni Benem Aro si Grucius dahil pinoprotektahan nito si Mulan at ganon din si Yum. Hindi maintindihan ni Benem Aro kung bakit handa nilang isakripisyo ang kanilang mga buhay para sa isang itinuturing na taksil. Bago pa tuluyang lumala ang sitwasyon, dumating si Rimuro at humingi ng paliwanag tungkol sa nangyayari. Sinabi ni Benem Aro kay Rimuro na ang isa sa mga barrier na nakapalibot sa kanila ngayon ay gawa ni Mulan. Ipinaliwanag din ni Geld na sinubukan nilang hulihin si Mulan subalit tumutol sila Yum at Grucius. Dahil dito ay agad na humingi ng tawad si Yum at nilinaw kay Rimuro na hindi nila intensyong pagtaksilan sila, nais lamang nilang iligtas si Mulan. Subalit sinabi ni Mulan kay Yum na hindi na siya dapat pang ipagtanggol sapagkat siya ang tunay na may kagagawan sa trahedyang sinapit ng Tempest. Dahil dito, nagtaka si Rimuro at ninais na makakuha ng mas malinaw na paliwanag. Kaya naman dinala siya ni Mulan sa plaza, kung saan tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na sinapit ng mga mamamayang nasawi sa pag-atake. Sinabi ng isa sa mga alkalde na dahil sa patakarang ipinatupad noon ni Rimuro na huwag lumaban sa mga tao, marami sa kanila ang agad na nasawi nang maganap ang pag-atake. Inamin naman ni Mulan na siya ang dapat sisihin sa nangyari at sa pagdating ng trahedya sa Tempest. Gayunpaman, kahit nag-aalab na sa galit si Rimuro, pinili niyang huminahon nang mapansin niyang tila sinasadya ni Miren na galitin siya upang siya mismo ang pumatay rito. Dahil dito, inanyayahan ni Rimuro si Mulan na pag-usapan ang lahat sa isang pagpupulong kung saan nakiisa rin si Meyer Miles. Kinagabihan, nagkaroon ng pagkakataon sina Yum at Mulan na ipaliwanag ang buong pangyayari. Doon nalaman ni Rimuro na natalo at nasugatan sina Hakuro at Gobta, at bago umalis ang hukbo ng Farmes ay sinabi ng general nito na hindi nila kikilalanin ang Tempest bilang isang bansa at handa silang lipulin ang lahat ng naroon sa ngalan ng kanilang Diyos at ng utos ng hari. Naging malinaw kay Rimuro na magkasabwat ang Farmes at ang Holy Church dahil ayaw ng mga itong kilalanin ng mga halimaw. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Kobe at Muir Miles na isa rin sa mga dahilan ng pagsalakay ay ang paghina ng ekonomiya ng Farmes na unti-unting nalulugi dahil sa lumalawak na kalakalan ng Tempest.
Matapos nito, tinanong ni Rimuru kung ano ang dahilan ni Mulan kung bakit ito nang himasok sa Tempest. Dito na ipinagtapat ni Mulan sa lahat na siya ay alagad ni Clayman, kaya naman napagtanto ni Rimuru na ito ay bahagi ng malaking plano ni Clayman upang pahinain ang buong Tempest. Isiniwalat ni Mulan na ang misyon niya ay may infiltrate ang Tempest at mag-imbestiga, kaya ginamit niya si Yum upang makapasok sa bansa at maikast ang anti-magic area. Wala siyang magawa kundi sundin ang mga utos ni Clayman dahil hawak nito ang kanyang puso. Nagulat ang lahat nang isiwalat niya na si Clayman ang tunay na may pakana ng sigalot sa pagitan ng Tempest at Farmest, isang plano na maaaring humantong sa isang malaking digmaan. Gayunpaman, nagmakaawa sina Yum at Grucius kay Rimuru na patawarin si Mulan. Sa halip na agad magpas siya, pinili ni Rimuru na ipagpaliban muna ang usapin ng parusa para kay Mulan, bagkus inatasan na lang muna niya sina Yum at Grucius na bantayan siya sa guest room habang hinihintay ang kanyang magiging desisyon. Makalipas ang ilang sandali, binisita ni Rimuru sina Gobta at Hakuro. Ipinaliwanag ni Shuna na hindi niya magamot ng tuluyan ang kanilang mga sugat gamit ang potion dahil sa epekto ng space element na ginamit ng kanilang kalaban. Dahil dito, si Rimuru mismo ang nagpagaling sa kanila gamit ang kanyang unique skill. Matapos nito, tinanong niya kung nasaan si Xian. Biglang naging mabigat ang tagpo at sa halip na sumagot, inanyayahan na lamang siya ni Venom Arrow na sumunod sa kanya. Muli silang bumalik sa plaza kung saan nakahimlay ang mga nasawi. Doon natuklasan ni Gobta na kabilang din sa mga namatay si Gobzo. Ipinaliwanag naman ni Venom Arrow na nasawi si Xian habang pinoprotektahan ng isang bata mula sa mga kawal ng Farmest. Sinabi rin ni Shuna na nasawi si Gobta matapos nitong isakripisyo ang sarili upang protektahan siya. Dahil sa nalaman niya, naglabas si Rimuru ng napakalakas na enerhiyang nagpapakita ng kanyang galit. Nakiusap siya sa kanyang mga kasama na iwan siya upang mapag-isa at saka siya gumawa ng maskarang kahawig ng kay Shizo upang maitago ang enerhiyang iyon sa kanyang mga tauhan. Napansin din niya na sa kabila ng galit at lungkot na kanyang nararamdaman, nananatili pa rin siyang kalmado. Dahil dito, napaisip siya kung naging napakamanhid na ba ng kanyang puso bilang isang halimaw kaya hindi siya makaluha. Dahil bigong makahanap ng paraan ng Great Sage upang buhayin ang mga nasawi, unti-unting nabasag ang maskarang suot ni Rimuru. Sa pag-aakalang wala ng pag-asa, naisip niyang lumunin na lamang ang mga bangkay upang mabigyan ng payapang himlayan ang mga ito. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang tatlong adventurer at ipinaalam ni Ellen na may paraan pa upang buhayin muli ang mga namatay. Sa una ay tumangging maniwala si Rimuru, sapagkat ayon kay Ellen, ang paraan upang buhayin ang mga namatay ay nagmula lamang sa isang kwento ng fairy tale. Gayunpaman, nang makita niyang seryoso ito sa kanyang sinasabi, nagpasya siyang pakinggan ang paliwanag nito. Samantala, iniulat ni Saway na natagpuan na niya ang mga tauhan ng Holy Church at ang aparatong ginagamit ng mga ito sa paggawa ng barrier. Dahil dito, inutusan siya ni Rimuru na bantayan muna ang kanilang galaw. Samantala, bago simulan ni Ellen ang kanyang kwento, ipinakita muna niya ang kanyang mga tainga na tulad sa elf. Ayon sa kwento, may isang tao at dragon na umibig at nagbunga ng isang dragon princess. Lumaki ang prinsesa na may kaibigang dragon, ngunit pinatay ito ng kanyang ama. Sa matinding pagdadalamhati, pinatay ng prinsesa ang kanyang ama at ang lahat ng mga alagad nito. Matapos nito, nag-evolve siya bilang isang demon lord at nagawang buhayin muli ang kanyang kaibigang dragon. Nang marinig ito ni Rimuru, naisip niyang kung muling bubuhayin ang mga patay ay maaaring wala na silang sariling katinoan dahil wala na ang kanilang mga kaluluwa. Subalit sinabi ni Ellen na dahil sa mga barrier na nakapalibot sa lugar, may maliit na tsansang nananatili pa ang mga kaluluwa ng mga nasawi at hindi pa nakakalabas. Nagpasalamat si Rimuru sa kwentong ibinahagi ni Ellen, at si Ellen ay muling ipinakilala ang sarili bilang isang maharlikang elf at ang kanyang totoong pangalan ay Elyon Grimwald. Kung magiging ganap na Demon Lord si Rimuru, siguradong mapapabilang siya sa kwentong ito at mabubunyag ang kanyang lihim. Gayunpaman, ayos lamang sa kanya ito dahil ang mas mahalaga sa kanya ay mailigtas ang mga tao sa lugar na ito. Nang matapos ang kanilang usapan, nagsigawa ulit si Rimuru ng isa pang barrier ng Solganon ay tiyak na walang kaluluwang makakalabas. Gayunpaman inulat ng Great Sage na may binhi na si Rimuru ng isang Demon Lord at nakuha niya ito nang lumunin niya noon ang Orc Disaster. Ipinaliwanag ng Great Sage na ang kailangan para tuluyang maka-evolve si Rimuru sa pagiging isang Demon Lord, ay kailangan niyang kumain ng 10,000 kaluluwa ng mga tao.
Gayunpaman saktong nag-ulat naman si Saway na may 20,000 sundalo ng Farmes ang patungo ngayon sa Tempest, kaya naman perpektong pagkakataon nito upang isagawa ni Rimuro ang kanyang plano. Kalaunan, nakapagpasya na si Rimuro patawan ng kamatayan si Mulan, nang marinig ito ay tuluyan ng nagpaalam si Mulan sa kanyang kasintahan. Gayunpaman kahit na nagmamakaawa pa si Yum kay Rimuro na huwag patayin si Mulan, ay tila buo na ang desisyon nito at isinagawa na niya ang pagkitil dito. Subalit nagulat ang lahat nang makitang buhay pa si Mulan. Ipinaliwanag ni Rimuro na ang pinalitan lamang niya ay ang artificial na puso na inilagay sa kanya. Kinailangan din niyang magpanggap na pinatay niya si Mulan upang lokohin si Clement dahil ang pusong iyon ay may electromagnetic signal na nagsisilbing tagapakinig, kaya naririnig ni Clement ang lahat ng nangyayari sa kanya. Ibig sabihin nito, malaya na si Mulan mula sa kamay ni Clement, kaya't labis ang pasasalamat ni Mulan kay Rimuro. Gayunpaman ibinunyag din ni Rimuro na may tsansang mabuhay pa nila si Xian at ang iba, kaya naman kinakailangan niya ang tulong ni Mulan. Dahil sa masayang balita, hindi napigilan ng dalawa ang magkulitan. Gayunpaman, natigil sila nang sabihin ni Rimuro na kailangan niya ang tulong ni Yum dahil nais niya itong gawing susunod na hari ng Farmes. Ipinaliwanag din niya na balak nilang puksain ang lahat ng hukbong sandaluhan ng Farmes at maging ang kanilang hari. Bagamat nagulat si Yum sa plano, sinabi ni Grucius na hindi niya pababayaan si Yum at mananatili lamang siya sa tabi nito, kaya naman masayang siyang pumayag sa alok. Kalaunan, karamihan sa mga tauhan ni Rimuro ay nagulat nang ipaalam niyang nais niyang maging isang Demon Lord, at dahil patungo ngayon dito ang hukbong sundalo ng Farmes, balak niyang kainin ang mga ito upang maging ganap na maging Demon Lord. Ito lamang kasi ang paraan niya upang buhayin muli si Xian at ang iba pa kahit napakaliit lamang ng tsansa. Alam ni Rimuro na marami sa kanila ang naguguluhan, kaya't dito na niya ibinunyag sa kanyang mga tauhan na dati din siyang tao na taga-ibang mundo at na-reincarnate dito bilang slime. Sa una ay napakalungkot at nakakatakot pero hindi nagtagal ay nakatagpo siya ng mga kaibigan, bagamat karamihan sa kanila nung una ay hindi maganda ang umpisa. Pero hindi nagtagal sila ay kanyang naging kaibigan at kinalaunan ay kanyang naging pamilya na nagpunan ng kanyang kalungkutan at naging kasama at katulong niya sa pagbuo ng isang bansa. Tulad ng sabi niya na dati din siyang tao, kaya't ginawa niya ang batas na huwag manakit ng tao, pero dahil dito ito pa ang naging dahilan kung bakit sila pa ang sinaktan ng mga tao, na protektahan niya sana sila kung hindi siya nagtagal sa Ingrasya. Subalit hindi sumang-ayon si Shuna sa sinabi ni Rimuro, sapagkat sila din ay malaki ang pagkukulang at kampanteng inasa na lamang nila kay Rimuro ang lahat, kaya't simula dito ay ipinahayag lahat ng opisyal ang kanilang mga pagkukulang. Gayunpaman iginiit ni Rimuro na siya dapat ang sisihin dahil responsibilidad niyang lahat ang mga mamamayan at mas inuna niya ang kanyang mga personal na layunin. Subalit sinabi ni Hakuro, karapatan ni Rimuro na maglaan ng oras para sa sarili nitong mga layunin, sila bilang mga opisyal at mga pinuno na nasasakupan ni Rimuro, sila ay may pananagutan din sa nangyari sapagkat masyado silang umasa sa kanya at naging mahina. Kahit pa na dating tao si Rimuro, hindi ito magiging hadlang upang mawala ang kanilang tiwala at katapatan sa kanya, para sa kanila, si Rimuro pa rin ang kanilang nag-iisang pinuno. Maya-maya ay tinanong ni Kaijin kung paano na makikitungo si Rimuro sa mga tao, sinabi ng ating bida na hindi niya hinuhusgahan agad ang sangkatauhan dahil sa ginawa ng Farmes, nais niyang matuto ang mga tao sa kanila at ganon din sila sa sangkatauhan. Naniwala pa din siyang magiging mabuting kaalyado ang mga tao, kaya naman binuo niya ang bansang ito upang pagsamahin ang mga tao at halimaw, at alisin ang diskriminasyon sa dalawang lahi. Nang marinig ito, sinabi ni Kaijin na hindi niya inaasahan ito sa isang nagnanais na maging Demon Lord. Hindi naman masama ang may mataas na mithiin, pero dahil sa mabubuting adhikain ng kanilang pinuno, sigurado silang makakamit nito ang pinapangarap nitong mundo. Dahil dito, taos-pusong nagpasalamat si Rimuro sa kanyang mga tauhan sapagkat sa pagkakataong iyon ay mas lalo niyang naramdaman na ito ang kanyang tahanan. Maging tao man o halimaw, handa silang magtulungan, magdamayan, at pangalagaan ng isa't isa bilang isang pamilya. Matapos nito, nagpatuloy na silang talakayin ang pagpaplano. Sinabi ni Benem Aro na ang hukbo ng Farmes ay makakarating sa Tempest sa loob ng 3 araw, at ang buong bilang nito, kasama ang Temple Knights ng Holy Church ay nasa 20,000. Subalit sinabi ni Rimuro na hindi ito magiging problema, dahil sapat na ang mga kaluluwa ng mga ito upang makapag-evolve siya sa Demon Lord.
Gayunpaman, iminungkahi ni Venom Arrow na hayaan na sila ang humarap sa pangunahing puwersa ng kalaban, subalit inutos na lamang ni Rimuro sa kanila na siya na ang baalang humarap sa mga ito, sapagkat kinakailangan niya ang mga kaluluwa ng mga ito upang buhayin ang kanilang mga kasamahang nasawi. Bagamat nangangamba ang mga opisyal sa pag-iisip na si Rimuro lamang ang haharap sa kalaban, agad itong napawi nang ailahad niya ang kanyang plano. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na sirain ang mga prison field ng Farmes na nakapalibot sa Tempest, samantalang si Venom Arrow ang kanyang itinalaga upang harapin ang ilang daang kawal ng hukbo ng kalaban. Gayunpaman, hiniling naman ni Hakuro kay Rimuro na ipadala siya sa kanlurang bahagi dahil nais niyang siya ang humarap sa mga bayani ng Farmes, habang sila Gobta at Trigger naman ay nais ding sumama sapagkat nais nilang ipaghiganti ang pagkamatay ni Gobzo. Pumayag si Rimuro sa kanilang kahilingan, inutusan niya si Shuna na muling magtayo ng panibagong barrier upang pigilan ang pagkalat ng mga kaluluwa ng mga nasawi, at iniatas niya kay Mulan ang pagtulong dito na agad namang tinanggap ng mage ng may kasiyahan. Sa paglilinaw ng kani-kanilang tungkulin, hindi na sila nag-aksaya ng panahon at kaagad na kumilos. Habang ang lahat ay abala sa paghahanda at pagpunta sa kani-kanilang mga patutunguan, napagtanto ni Rimuro na ginagamit lamang sila ni Clayman upang magmitsa ng gera, upang tuluyan din itong makapag-evolve sa pagiging Demon Lord. Bagamat hindi pa niya lubos na nauunawaan ang kabuuang plano nito, nanatiling malinaw sa kanya na si Clayman ay isang kaaway na dapat harapin. Samantala, habang sila Gabiro ay naghahanda para tumungo sa silangan, narating na ni Venom Arrow ang timog upang sirain ang prison field ng kalaban. Sa kabilang dako, nasa itaas na ng kinalalagyan ng hari ng Farmes si Rimuro, handa nang maghiganti at kunin ang mga kaluluwa ng mga lumapastangan sa Tempest. At dito muna nagtatapos ang ating recap, like and share naman dyan, maraming salamat sa palaging panonood.